Ang gusto lang po nating sabihin, kaya nga po nag-request tayo sa direktor ng ACG, kay General Bernie Yang, na alamin din po yung mga napapakalat nung unang araw pa lang po ng mga tinatawag nating na fake news. Kasi po doon sa unang lumabas na mga report, nandiyan po yung nag-demand ng $20 million at nagpapalabas po ng kung ano ng mga picture at video. Kilala na ng Philippine National Police kung sino-sino ang nagpakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa batang na-kidnap sa Taguig City noong February 20, 2025. Ayon kay Public Information Office Chief, Police Colonel Randolph Tuanyo, pinag-aaralan na ng PNP kung ano ang isasampang kaso laban sa mga nagpakalat ng fake news kaugnay sa kidnapping. Kinukonsulta po ni Direktor ng ACG kung ano po ang pwedeng ikaso doon sa mga nagpakalat ng fake news. Na-identify naman po nila kung sino-sino yung mga yun. Kasama sa fake news na ipinakalat ng mga ito ay ang pagbibigay ng 20 milyong pisong ransom ng pamilya ng biktima at ang nagkalat na litrato kaugnay sa pagputol sa daliri ng biktima. Ito'y habang nagpapatuloy ang ginagawang operasyon ng mga pulis para matuntun ang kinaroroonan ng bata. Malaki kasi aniya ang naging epekto nito sa pamilya ng bata at maging sa ongoing operation ng mga pulis. Kinukonsider po natin ito na fake news sapagkat yung mga detalye na mga nireport po nila nung mga unang araw nung mawala po yung bata ay malayo po sa katotohanan na nangyayari. Sinabi ni Colonel Tuanyo, halatang may mali siya at may ibang motibo ang pagpapalabas ng mga peking impormasyon. Malisyoso po ito na halatang halata na gusto lamang siraan ng pamahalaan tungkol sa pagpapalabas ng fake news. Martes ng gabi nang masagip ng mga otoridad ang bata sa Parañaque City. Ang pogo at online business ng magulang ng bata ang ilan sa tinitingnan ng PNP na motibo sa pagdukot. Ito po ay involved sa pogo industry at sa ngayon po ito raw po ay isang big time e-seller ng lahat po ng merchandise na pwedeng ibenta online. So ang tinutumbok po natin dito, yung kanyang involvement po dati sa pogo at yung pong kanyang mga business associates doon sa kanyang e-selling business po ng merchandise. Kahapon, sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na tugisin ang mga nasa likod ng kidnapping ng dayuhang estudyante. That's exactly the directive. Kung in full knowledge na, habulin nyo na lahat yan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.